Kumusta bansang Pilipinas? Ito na naman po tayo at may mga tatalakayin tayo para na din sa pagbibigyan natin ng mga impormasyon sa ating mga kababayan sa buong bansa at syempre yung mga nanonood sa atin sa ibayong dagat. Kumusta na po kayo? So pag-usapan natin mga kababayan natin ang tungkol sa mga pulis. Alam po natin na mahirap ang trabaho ng isang pulis dahil mga pulis ang siyang laging nakaharang sa mga desisyon o nakabala sa anumang mga iaata sa kanila ng kanilang mga opisyal. Ang mga kababayan na nangyari dito sa KOJC kung saan nilusog ang compound ng halos nasa 2,000 mga pulis dahil lamang sa pagtugis dito sa kanilang leader. Diba mga kababayan, nakita natin yung hirap ng mga pulis na lumusog dun sa compound kung saan sumunod lamang sila sa kanilang mga opisyal at tawag na din ang kanilang tungkulin bilang isang pulis. Hindi na nila marahil iniisip kung labag o hindi yung kanilang ginagawa. Ang nasa isip nila ay makasunod sila kung ano man yung atas ng nakakataas sa kanila. Alam nyo, dun sa paglusob ng mga pulis ay libong mga miyembro naman ito ang kinabahan at nagdulot ito ng pangamba, takot, dahil na rin sa nun lang nila naranasan na sugurin ng nasa 2,000 na mga pulis. Nangamba sila dahil sa marami ang nasaktan, marami yung mga nasugatan. Kaya naman mga kababayan natin, dun sa nagtungo sa Davao City, yung 3 senador, itong si Senador Bato de la Rosa, si Senador Robin Padilla, si Senador Christopher Bongo, kung saan nagkaroon sila ng hearing para dito. At nagtungo din sila sa compound upang tingnan naman kung ano ba talaga ang ginawa ng mga pulis doon, kung mayroon ba itong nilabag sa karapatang pantao o labag sa batas. Sa pagtungo nila doon para sa investigasyon ay kasama nila yung abogado ng KOJC at ganoon din ang mga opisyal ng city government at ilang pang mga opisyal ng pamahalaan. At dito nga mga kababayan natin, natuklasan nitong mga nag-imbestiga yung ginawang kapalpakan o ginawang pagbubutas, hindi kapalpakan, yung ginawang pagbubutas nitong mga pulis. Dahil sa nakita nila nakasesemento lamang nito, kalalagay pa, at yung mga binutas ay basta na lamang tinabunan din kung ano yung kanilang hinukay. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na naging kontrobersya ang pangyayaring ito dahil sabi nga'y animoy sila'y mga terorista o yung KOJC dahil sa libong pulis ang ipinadala sa kanila na umano'y sila'y mga banta, parang banta sila sa seguridad sa ating bansa. Nagdulot ito ng tensyon sa mga residente sa Davao at higit sa lahat ng mga lokal at dayuhan turista ng mga sandaling yun. Kung natatandaan ninyo, di ba, yung mga pulis, lang sila humiga, hindi natin alam kung nakakakain ba sila ng tama, libong mga pulis na ito sa compound ng KOJC. At ito naman ang masaklap dito sa ginawang pagsugod ng mga pulis ay nakakatiyak tayo na mahaharap sa iba't ibang kaso ng paglabag. At napag-alaman din natin na yung nilang mga ibinibintang ay kung saan nagtatago itong leader ng religious group ay lahat daw ay mali. Marahil ay nabigla din yung mga pulis, no? Kaya sila ay naghukay, sinira yung struktura sa pagbabaka sakaling makita nila doon ang kanilang hinahanap. At syempre, sa atas na rin ang kanilang opisyal dahil kung hindi nga naman nila ito susundin, ay na mapapagalitan sila. Masaklap nito, hindi pa rin nila nakita ang kanilang hinahanap. Ang suggestion ng ating mga kababayan, magretiro na lamang ng maaga itong si General Torre. Dahil sa alam natin na mahaharap kayo, sir, sa iba't ibang kaso dahil sa paglabag na ginawa nyo, sa pagpapasugod nyo dito sa compound ng KOJC, ay baka hindi nyo po
hindi nyo matanggap yung inyong retirement benefits. Kasi kapag kayo nahatulan na may kaso, tiyak na hindi nyo ito makukuha. Sayang naman sir, yung inyong pinaghirapan ng mahabang panahon. Naku, tiyak na kawawa ang general kapag hindi niya nakuha yung kanyang retirement benefit. Kaya sana ang suggestion ng ating mga netizens ay maaga pa lang mag-retire ka na, general. Mabuti kung itong general ay tutulungan ng mga kinauukulan o ng Pangulo o ng sino man na nag-ata sa kanya na kung sakali mang sila'y pumalpak at nagkaroon sila ng mga kaso ay makukuha pa rin nila yung kanilang mga benepisyo bilang isang pulis. Pati po yung mga miyembro o yung mga sabihin natin nasa 2,000 na mga pulis, ay ang dami pong copy picture sa mga ito. At detalyado din yung mga miyembro ng KOJC at tiyak na maraming mga pulis ang lalaglag, maraming mga pulis ang marirelieve at hindi nyo din makukuha yung inyong mga benepisyo. Tingnan nyo kung makukuha nyo pa, no? Kasi kapag kayo napatunayan na kayo ay nagkasala at lumabag sa karapatang pantao, anumang violation dun sa ginawa nyong paglusob, ay tiyak na sira na ang pagiging pulis mo. Alam nila ang mga ginawa nila sa loob ng compound. Alam nila na kung ang ginawa nila ay labag o hindi, lalo na yung human rights violation. So, totoong nakakaawa ang mga pulis. At dahil sumusunod lamang sila sa tawag ng tungkulin. Kaya lang, parang ipinahamak sila ng kung sino man na nag-utos sa kanila sa paglusob na ito. Tuturing na rin natin na isang malaking kasaysayan ito sa Pilipinas kung saan nagmistulang terorista yung mga tao o itong si Kibuloy sa kanyang sariling compound na para bang banta sa peace and order situation ng ating bansa. Kaya talaga namang grabe yung paghuli na ginawa sa kanya, pero yun nga lang, hindi siya nahuli. Kung matatandaan nyo din, mga kababayan natin, nagtungo, di ba, itong si Vice President Sara Duterte sa compound ng KOJC para naman makiisa dun sa ginawang anibersaryo ng mga ito. At dito ipinakita ng Vice President yung kanyang buong suporta sa mga miyembro ng KOJC. At kung natatandaan nyo din, di ba, tinanong siya kung nasaan na talaga si Kibuloy. Nagbiro nga siya na sabi niya nasa langit na. Sa ngayon mga kababayan natin, hindi pa rin nalalaman kung saan talaga naroon si Kibuloy, kung saan ito nagtatago, kung ito ba ay nasa Pilipinas o na nakaalis na rin sa ating bansa. Alam nyo sa pangyayaring ito, parang ipinakikita lamang ng hanay ng PNP yung kakulangan nila at kahinaan ng kanilang intelligence dahil sa hanggang ngayon umalis sila at umalis dun sa compound ay ni anino ni Kibuloy ay hindi nila nakita. So ibig sabihin lamang ganun kahina ang intelligence report ng mga pulis. Alam nyo parang sa pangyayaring ito nakakahiya, parang nagmukhang tanga ang hanay ng PNP sa pangunguna ni General Torre dahil sa kapalpakan na inabot nila at ganun din dun sa tiyak na nahaharap sila sa anumang kaso ng paglabag dun sa inilagi nila, dun sa compound ng KOJC, kung ano-ano mang ginawa nilang pagbubutas, pagkasisira ng mga istruktura na nandun, tapos ay para lang sila ewan ko kung ano yung sasabihin, kung ano yung isasagot nila dito sa mga usaping ito, kung bakit binutas nila, kung bakit inilagay ulit nila, parang gano'n, At saka parang sa nangyaring ito, ipinakita lamang yung nag-uutos yung official, kung sino man itong nasa ulunan, na nag-uutos dito sa mga kapulisan na nagmukha siyang tanga. At saka nakita kung gaano kahina yung pwersa ng PNP sa ating bansa. Nalusutan po ng pugante ang hanay ng mga pulis. Sabihin lamang nito, naiwan na kayo sa pansitan. Naiwan kayong tulog dun sa pansitan.
Puruin natin mga kababayan natin, nasa 2,000 mga pulis yung nagtungo doon para lang tugisin itong puganting si Kibuloy. Kaya lang, dahil sa kapalpakan at kulang sa intelligence report, ganun ang nangyari sa kanila. Alam nyo na naglabas pa ng reward ang gobyerno ng 10 milyon daw para matugis sa makapagtuturo kung nasaan si Kibuloy. Wala nangyari, di ba? Kaya naman mga kababayan natin, isang malaking kabiguan sa hanay ng mga pulis at maging ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong pangyayaring ito dahil sa isa lang yung taong hinahanap nila. Pero pinaghanap nila ang buong kapulisan halos, hindi pa rin nakita yung kanilang hinahanap. 2,000 versus isa. Wala, hindi nila nakita. May pagkasapalos pala itong si Kibuloy, kasi hindi nila nakita at hindi rin nalalaman kung ito ba'y nakalabas na ng bansa o andito lamang sa paligid o nasa likuran lang nila na nagtatago o baka naman may anting-anting ito kaya hindi nila makita, may sa taga-bulag. Kasi nagulo ang Davao, di ba? Marami nagreklamo noon na mga netizen, lalo na yung mga lokal at dayuhan turista dahil dun sa gulo dahil sa naganap dito sa paglusob ng mga pulis. Sa mga susunod nating pagtalakay, aalamin pa natin kung talaga nga bang may nalabag o hindi ang hanay ng pulis sa pangunguna ni General Torre at malalaman natin kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga posisyon ay tiyak na nakakaawa lamang kung ito'y mapapatunayan na marami kayong nilabag sa karapatang pantao or nilabag sa batas sa pagsugod nyo dun sa compound ng KOJC. Okay mga kaibigan, wala na tayong oras kaya ito po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipina.